nagmula sa salitang pangpang nang ibig sabihin ay pangpang ng ilog o riverbank. Ito ay dahil ang mga residente noon ay nakatira sa tabing ilog. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa timugang bahagi ng Central Luzon. Makasaysayan ang lalawigang ito ng Pampanga sa ating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Taong 1571 nang masakop ng mga Kastila itong probinsya ng Pampanga. Doon din po sila nagsimulang ipalaganap ang Iglesia Katolika Romana. Ngunit itong lalawigan ng Pampanga ang isa sa mga probinsya na naghimagsik laban sa pamahalaang Kastila hanggang makamit ng bansa ang kalayaan noong June 12, 1898. Katunayan po ay isa ang lalawigan ng Pampanga sa 8 sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas na sumisimbolo po sa mga lalawigan na naghimagsik laban sa mga Kastila. Ang Pampanga ay kinaroroonan din ng dating U.S. Clark Air Base na minsang itinuring na isa sa pinakamalaking airbase sa labas ng Estados Unidos. Ngayon, ito ay isa ng Special Economic Zone at dito din matatagpuan ang Clark International Airport. Naiukit sa lalawigan ng Pampanga ang isa sa mga makukulay na kasaysayan ng iglesia dahil ang Distrito Eklesyastiko ng Pampanga ang panganay o unang itinatag na Distrito Eklesyastiko ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Sa aming ikalawang episode, samahan nyo kaming muli, lalo na ng bagong henerasyon at ating muling tuklasin ang kasaysayan. At ating balikan ang pagsisimula at pag-unlad ng Iglesia ni Cristo dito sa panganay na distrito sa Pampanga. Dito lang sa Iglesia ni Cristo Chronicles. Sa lalawigan ng Pampanga, mga buwan ng Abril hanggang Oktubre noong 1918 ay pinangunahan ng kapatid na Felix Manalo kasama ang mga voluntaryong manggagawa, mga ministerial workers noon, ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Nagbahay-bahay sila para ipangaral ang salita ng Diyos. Ito'y ginawa nila doon sa Bacolor. Nagbunga ang mga naging pangangaral ng kapatid na Felix Manalo doon. Kasama niya ang mga manggagawa na sina kapatid na Bernardo Turla, gayon din si kapatid na Benito Sembilio. At nagbunga ng maraming mga umanib sa Iglesia ni Cristo. Noong Oktubre 1918, isinagawa ang pagbabautismo sa San Isidro, Bacolor, kung saan 16 agad ang kanilang naibunga. May pagkakataon noong 1920 sa isang lokal sa San Isidro, Bacolor ay napakatinding pag-uusig ang naranasan ng mga kapatid. Sa dako ng kanilang pagsamba sa bahay ng kapatid, kapag sila wala na, ipinapasok yung mga imahen, mga ribulto. Kaya dahil doon, ay napilitan ng mga kapatid na umalis sa dakong yaon. Pero sa kabila ng ganong pag-uusig, hindi sila tumigil. Nangalat sila sa iba't ibang mga dako, pero ipinagpatuloy nila ang kanilang pagka-iglesia ni Cristo. Dumating ang pagkakataon na sa San Vicente, Santo Tomas ay nagsagawa ng pagsamba sa isang bahay ng kapatid at 16 ang dumalo sa pagsambang yon.
Ayon sa mga nakausap naming kapatid, dito sa ilog na ito, na kung tawagin nila ay ilog ng Bangbang, isinagawa ang unang pagbabautismo sa lokal ng Santo Tomas, Pampanga noong 1919. Dito po ang pinagsasagawan ng bautismo noon. Ang tawag po nila dito sa ilog na to ay ilog ng Bangbang. Dahil dito po ay malinaw ang tubig. Ang ilalim nito ay buhangin. Itong ilog na to ay malawak. Kaya napakalinis po. Kaya dito po naisasagawa ang mga bautismo po noon. Mula po sa painting na nakita natin sa INC Museum ay tinungo natin mismo ang dakong ito ng Santo Tomas, Pampanga para alamin ang kasaysayan ng pagsisimula ng Iglesia ni Cristo sa dakong ito. Ito po kasi yung painting na nakita namin doon sa INC Museum. Papakita nyo po ba sa amin o maituturo nyo sa amin kung saan aktwal itong lugar na ito o itong larawan na ito? Dito po ang pinakahaligi po ng lokal. Hanggang dun po, punta sa likod. Ito po yung lugar na nakita po natin sa painting kanina. Opo. Meron pa po kaya kaming makakausap na isa sa mga pioneer members po ng lokal ng Santo Tomas, Pampanga para maituro sa amin yung naging kasaysayan pa po ng lokal? Mayroon pa po na malapit lang dito sa lokal na to, sa Lumang Kapilya. Nung po dumating ako dito, 1948 eh. Wala pa pong 50 katao, kaanib dito. Masasigla po yung mga kapatid. Nagpupunta sa pamamahayag, doktrina. Meron po kasi kaming nakuhang litrato. Ang date po nito ay August 20, 1961, Santa Cena po. Dito po sa picture na ito noong 1961, ito po ba kayo po? Opo. Pagdalaw ng kapatid na Heranio, punong-puno, maraming tao. Tsaka yung paggawa ng matapos na yung kapilya dyan. Masaya po, binigyan na kami ng kapilya. Mula po doon sa pinanggalingan natin kanina na dating lokal, ito na po yung bagong lokal po. Opo, ito na po yung gusaling konkreto ng lokal ng Santo Tomas. Ito po ay talaga noong January 28, 1989 sa pahintulot po ng pamamahala.
Tapos, kung ano mang dumating sa aking buhay, sa kaming pati mga anak ko, maisudsad namin ang pagka-iglesia ni Cristo. Makapanatili kami hanggang sa wakas. nang unang dumating dito sa Pampanga ang mga Espanyol. Ito rin ang kauna-unahang probinsya na itinatag nila. La Pampanga ang unang tawag sa Pampanga. Bakit? Dahil karamihan ng mga tao ay nakatira sa Pampang o sa tabing ilog. Habang nagaganap ang unang digmaang pandaigdig, ay nakikipagdigma din ang sugo sa mga paring Katoliko at pastor protestante. Buong giting niyang nilabanan ang mga naglalakihang relihiyon noon at ipinangaral ang tunay na ebanghelyo. Nagpanahon na yun na nagsisimula ang iglesia sa lalawigan ng Pampanga. Ang mga voluntaryong manggagawa, mga ministerial workers noon, ay humarap sa napakaraming pag-uusig. May mga dumadalo sa ginagawa nilang pangangaral. Magkagayunman, dumarating ang mga pagkakataon na napakaraming mga nagtatanong. At yung mga nagtatanong, hindi upang alamin ang katotohanan Nagtanong sila sa layunin nila, nagipitin, ipitin, o kaya ipahiya ang voluntaryong manggagawa. Pero sa awa at tulong ng Diyos, hindi nila nagawang magapi ang dalisay na katotohanan, mga katotohanan ng Diyos na itinuro sa pamamagitan ng sugo. Mula sa Santo Tomas na siyang panganay na lokal dito sa Pampanga, ay patuloy na lumaganap ang Iglesia ni Cristo sa lalawigang ito. Ang isa sa pioneering lokal ay ang lokal na isinunod pa sa pangalan ng sugo, ang lokal ng F. Manalo dito sa Angeles na itinatag noong 1923. Noong isugo po ng kapatid na Felix Manalo si kapatid na Bernardo Turla, isang ministro po sa iglesia, ang una pong mga pamilya na kanilang nakausap ay ang mga pamilya Nabong. At may mga kakilala, kamag-anak, kaibigan po ang mga pamilya Nabong. Doon po nagsimula ang pagtuturo o pagmimisyon hanggang sa nagpasya po silang umanib sa loob ng iglesia. Noong December 27, 1956, ay itinalaga mismo ng kapatid na Felix Y. Manalo sa ating Panginoong Diyos ang gusaling sambahan ng lokal ng F. Manalo dito sa distrito ng Pampanga. Nagsimula kami ng August 7, 1957. Mga 100 po kami mahigit, mga kabataan noon. Pagkatapos ng mga ilang buwan, umabot na kami ng mga 60. Kami yung unang juniors ng Angeles noon. Yung lumang kapilya po noon, yung dati sa may Singyan, doon po kami nagdaraos ng mga pagsamba. Doon na tawag yung lolo ko noon, nung sinauna pa po. Si Riaco Gadi, naging ministro din po ng iglesia. Ano po yung pakaramdam nyo na kabilang kayo dito sa panganay na distrito ng iglesia, yung distrito ng Pampanga? Okay, proud po kami. Proud na proud po kami dahil kapabilang kami sa mga naging bunga ng Pampanga. Lahat po ng mga anak ko at mga manugang may tungkulan po. Lahat po ng pamilya ko may tungkulan kami lahat. Kasi yun ang saligan natin sa pagmamana ng buhay na walang hanggan
Na-COVID po yan. Nung dali namin sa ospital, hindi na po siya masyadong nagsasalita. Tapos ginawang COVID positive. 5 days po kami sa ospital, naka-confine. Kasama ko siya, binabantayan ko. Nung mamatay siya ng 2:00 ng madaling araw. Nakauwi ako ng bahay. Nung magpahinga ako, inubo na ako ng inubo. Na-confine ako ng 1 linggo. Yung unang confinement ko, kinabukasan, nililibing yung asawa ko. Nasa ospital ako. Nanonood lang ako ng video. Nakikita ko yung asawa ko nililibing. Yung mga nurses, pinupunta na ako sa kwarto, kinakaramdaman nila ako. Talagang iyak ako ng iyak. Yung kikita mo, nililibing, hindi ka man makalapit. Yun ang masakit doon. Pagkatapos ng 1 linggo, pinauwi na ako. Noong nakalabas ho, talagang makikita ko po, gigising ho siya ng maaga, maglalakad po kahit dyan sa bahay ho. Lalakad po, parang nagpapaaraw po ba. Tapos po, para po maibalik yung dati niyang pangangatawan. Para po, pag dumating ho yung pagkakataon na pwede na hong makabalik sa kapilya, makatupad na ho ulit siya ng kanyang tungkulin. Pananampalataya po. Panalangin. Yun lang ang lagi namin ginagawa. Lagi kaming nananalangin ng apo ko, yung kasama ko kanina. Dahil siya ang kasama ko sa bahay. Pero siya nag-negative, hindi nag-positive. Pang nagpapanata kami gabi-gabi. Pagkagising sa umaga, ganoon din, nananalangin kami. Kasi ang pananalig namin, ang Diyos lang ang makakatulong sa amin, wala nang iba. Dininig naman ng Diyos ang aming mga panalangin. Pinagaling kami, pinalakas. Ang malaking lesson po na aking natutunan, ang pagtatalaga po sa tungkulin. Dahil po nakikita ko po kung paano niya po hawakan ang mga awit po sa lokal ng F. Manalo. Ito tay, sino itong mga to? Mga senior squire. Mga, hindi ako nagkakamali, kundi 64 ito, 63. Ito tay, anong ginagawa dito? Yung kapilya. Kasalukuyang ginagawa ang kapilya dyan. Kapilya natin ngayon. Simula ho nung bata ako, tinuruan na po ako tumanggap ng tungkulin. Nagmula po sa mga awit sa pagsamba ng kabataan. Hinubog po talaga kami. Of God's many graces, blessings and goodness. Habang nabubuhay po, habang binibigyan ako ng buhay ng Panginoong Diyos, mananatili po ako sa aking karapatan. Pagangalagaan ko po yung aking tungkulin. June 1991 nang pumutok ang Bulkang Pinatubo at isa sa mga pinaka-naapektohang probinsya ay ang Pampanga. At dito nga po sa Santo Tomas ay makikita po ninyo ang mga bahay po na ganito. Dito po yung first floor po, eto po talaga yon tong nasa baba. Kaso po, dahil nga po sa pagputok ng Bulkang Pinatubo at dumagdag na din po ang baha, ay medyo lumubog po. Kaya hindi na po siya nagagamit sa kasalukuyang panahon. Naging kaaway ng ating pananampalataya ang hukbalahap, hindi lamang dahil sa kanilang ideolohiya na walang Diyos, maging dahil sa ginawa nating pagsuporta sa dating Pangulo noong 1948. Dahil dito, may ilang mga kapatid ang ipinadukot at ipinapaslang. Yun din ang dahilan kaya ipinasa ng pamamahala na ilikas ang mga kapatid sa dakong ito. Dumating po ang panahon na dahil po sa tindi ng pag-uusig ng mga miyembro ng hukbalahap sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dumating pa po sa punto na pinagbantaan nila na kanila pong susunugin ang sambahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Partikular na po dito banda sa San Pedro, Palcarangan, ipinasya po ng kapatid na Felix May Manalo na palikasin ang mga kapatid
dahil sa iba sa kanila ay pinagbabantaan na nga ang buhay. Hindi sila tumigil, maliwanag sa kanila ang itinuro ng sugo na aral ng Diyos na nasa Biblia sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sinabi kasi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi tayo makaiiwas sa pag-uusig. Kailangan tayong lalong manindigan sa kabila ng pag-uusig. June 15, 1991 nang pumutok ang Bulkang Pinatubo, isa sa pinaka-naapektuhang lalawigan ang Pampanga. Nagdulot ito ng paglindol, pagbaha, pagguho ng lupa at maging mudslides na dulot ng lahar. Dito sa ilog na ito, dumaloy ang lahar mula sa Mount Pinatubo. Nung pumutok, nananatili pa kami dyan eh. Nung naglahan na, kinuha kami ng mga anak kong dalawa. Dinala kami sa Maynila. Pagputok ng Pinatubo, kung hindi raw umulan, baka lubog ang Angeles. Pagdating ng umaga, puro na parang putik na nakatambak na yung mga buhangin. Akala namin, mamamatay na kami nun eh. Dahil nga yung mga bahay namin talagang bumababa na yung bubong na gano'n eh. Dahil sa bigat ng buhangin na natambak sa mga bubungan namin. Yung lahar po nagdaan sa harap ng kapilya. Nandito kami sa kapilya nun. Natakot din po. Unang karanasan po namin yun. Hindi namin akalain na gano'n. Dito mismo sa dakong ito, nakatayo ang unang gusaling sambahan ng lokal ng San Vicente, Bacolor, Pampanga. Subalit dahil sa lahar na dulot ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo, ay naapektuhan ang lugar na ito. Subalit dahil sa pangangailangan ng mga kapatid at sa mabilis na paglago ng Iglesia ni Cristo sa lalawigang ito, nagpatayo ng bagong gusaling sambahan dito sa Bacolor, Pampanga. Sa marami na rin po naming nakapanayam na mga kapatid na noong panahon po na pumutok ang Bulkang Pinatubo, kasama po ang kanilang lugar, ang kanilang bayan at yung pong kanilang lokal na naapektuhan po ng lahar. Marami pong kapatid, bagaman ang iba po ay nagsilikas na, pero hindi po nila iniwan ang pagsamba. Bagaman pansamantala po, ang iba sa kanila ay nakarating po doon sa mga resettlement sites, pero doon po hinanap pa rin nila ang Iglesia ni Cristo. Sa paglipas ng panahon, ang panganay na distrito, ang distrito ng Pampanga, ay hindi naiwan sa napakalakas na gawain ng iglesia. Ito ay kasama sa pagsulong, sa pagtatagumpay, sa pangungunan ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Dahil nga sa hindi mapigil na pagdami ng mga kaanib, ang distrito ng Pampanga ay hinati na ngayon sa 3 magkakabukod na distrito.
Napakahalaga na balikan natin ang kasaysayan sapagkat ang kasaysayan ang magtuturo sa atin at muling magpapabalik tanaw sa mga pamanang pangkasaysayang naganap sa iglesia. At ito ang dapat mamakita ng mga susunod na henerasyon, maging ng mga magiging bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kailangan balikan yung kasaysayan para makita ng mga kabataan yung kung paano mulad yung iglesia. Bilang pamana po sa mga kabataan, kahit anong mangyari, kasi ang Iglesia ni Cristo ang may kaligtasan. Masaya po at nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa lahat ng tulong at awa ng Panginoon Diyos. Dumaan man sa maraming pagsubok, kabilang pa ang pandemyang kinakaharap ng mundo, ay namalaging matatag at matibay sa pagtitiwala sa Diyos ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa probinsya ng Pampanga. Sana ay gayahin natin ang naging katatagan ng pananampalataya ng pioneering members ng Iglesia. Hindi man natin inabot ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo ay nananatili sa ating puso at isipan ang mga aral na kanyang itinuro. Ito ang ating isabuhay hanggang sa makamit natin ang pangakong kaligtasan. Ang may kaalaman sa mga naging pangyayari kahapon, may ganap na pagkaunawa sa mga pangyayari ngayon. Dapat ipaunawa ang naging katatagan ng pananampalataya ng mga kapatid noong una sa susunod na henerasyon. Ako po si kapatid na Norby Moscosa. At ako naman po si kapatid na Ira Yakap at ito ang Iglesia ni Cristo Chronicles.